Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagsagawa ng clearing operations ang Manila LGU at MMDA ngayong araw sa ilang kalsada sa lungsod ng Maynila. Isa-isang hinatak ang mga iligal na nakaparadang sasakyan at e-tricycle sa Palangka Street. Sa Arlegui Street naman, may mga natikitan din na driver dahil sa obstruction. 1,000 piso ang multa sa mga illegally parked na sasakyan. Layon po ng clearing operations na masigurong maayos ang daraanan ng traslasyon ng Poong Itim na Nazareno. Araw-araw kaming mag-ooperate para i-clear yung daan ng ating mahal na poon para sa traslasyon. Sana po makiisa yung ating mga citizens at yung may mga establishments sa mga lugar na ito para ma-ensure naman po na maayos at maluwag yung dadaanan ng ating mahal na poon sa traslasyon. Samantala, kumpiyansa ang ilang ekonomista na mas dadami pa ang trabaho at magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa ngayong 2024. Ayon kay Michael Ricafort, ang chief economist ng RCBC, bunga ito ng mataas na demand noong holiday season. Noong Oktubre 2023, bumaba sa 4.2% ang unemployment rate. Ayon kay Ricafort, nakikita niyang bababa pa ito sa 4% dahil sa mas agresibong government spending ngayong taon na makalilika ng mas maraming trabaho. Samantala, sa puntong ito, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, sugda na sunod semana sa Davao City LGU ang implementasyon sa bagong speed limit sa mga open roads, pati na sa mga through city o crowded streets sa syudad. Busa, padayon sab karon nga ginapaningkamutan sa Davao City Transport and Traffic Management Office nga mapahibalo sa mga motorista ang new speed limit ordinance. Samtang makita na usab karon ang pipila kabahin sa diversion road ang mga bagong road signages, kabahin sa bagong speed limit. Sama niining sa southbound lane gikan sa Maa Diversion Road hangtod sa Las Terrazas din 60 km per hour kung kph ang speed limit sa mga light vehicles o 50 kph alang sa mga truck o bus. Samtang ang northbound gikan sa Las Terrazas paubos da sa Maa Diversion Road nasa 60 kph ang speed limit sa mga light vehicles o 40 kph sa mga bus o truck. Nanatay na butang katong gingon namo nga 32 nga area. So nakabutang na taana. So ginapabrikita po na to para natay katong gitawag na to nga repeater. Samtang nato adlawng Martes ang unang adlaw sa business permit renewal dinhi sa syudad ug pipila ka mga Davaoenyo ang gipahimuslan nga gamay pa lamang ang nag-adto sa designated areas aron magproseso. Sumala pa sa labaw sa Business Bureau nga si Maribel Pagikan bisan makita nga gamay nga tawo ang miadto silang opisina gani sa unang adlaw pa lamang ana sa 2,284 ka mga individual ang nag-apply. Pagpasabot niini nga usa sa hinungdan nganong gamay lamang ang miadto sa ilang buhatan kay aduna na sila mga personahe nga naga-cater sa napulo ka mga area kung asa pwede magproseso. Luyo niini, padayon usab ang ilang panawagan sa katawhan nga i-avail ang ilang online processing sa business permit. Sanglit andam ug mamahimo ng mubayad pinaagi sa mga proseso. Sa kasamtangan, gamay gihapon ang naga-process online. Karong tuiga, ana sa 46,000 to 48,000 ang target nila nga mag-renew og business permit. Apan naglaom sila nga moabot kini sa kapin 50,000 din sa maong ihap, target nila nga makakolekta usab og 3 billion pesos. Ang naga-online, good avail, good online, good na total online. Gamay ra gyapon sila ma'am. Hopefully, matabangan ni-promote nga masing sa step 1. Di na nila ma-experience ang kanang crowd bitaw. Step 1, wala na sila step 1. Dito na sila dahil sa step 2. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Dagang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang hapon.